Again, magandang umaga po sa ating lahat. Papasalamat ako sa opportunity na pagpatuloy ang ating study sa 1689 London Baptist Confession of Faith. Again, ang material na pinaggalingan ng ating study, katulad ng lagi binabanggit ni Pastor, galing kay Alan Dunn. And last March 23, nagsimula si Pastor sa paragraph 3 ng chapter 2 at nagbigay siya doon ng disclaimer na baka daw abutin tayo ng isang buwan sa chapter 3 alone. And kahit gusto ko man tapusin po ang ang paragraph 3, chapter 2, para next Lord's Day, sa chapter 3 na tayo, I don't think matatapos natin kasi napakadami pong kailangan i-unpack. So pagpapatuloy natin, nandun na tayo sa middle part ng paragraph 3, chapter 2. And basahin po natin. Sabi dito sa ating Confession, 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 2, paragraph 3. In this divine and infinite being, there are three subsistences: the Father, the Word or Son, and Holy Spirit, of one substance, power, and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided. The Father is of none, neither begotten nor proceeding. The Son is eternally begotten of the Father, the Holy Spirit proceeding from the Father and the Son, all infinite, without beginning, therefore but one God, who is not to be divided in nature and being, but distinguished by several peculiar relative properties and relations, which the doctrine of the Trinity is the foundation of all our communion with God and comfortable dependence on Him. Napakahaba nung ating paragraph 3 at sa unang basa, medyo challenging siyang intindihin, pero katulad ng lagi kong ginagamit na illustration sa aking wife, sabi ko sa kanya, if you are tasked to consume a whole mammoth, yung elepante na may malaking tusk, kung ikay inutusan na i-consume yung karne ng mammoth na yon, wala kang choice na tumanggi, walang time limit, basta kailangan mo siyang makonsume, paano mo gagawin? Ay, ang sagot dyan, one piece at a time, one chunk at a time. Pera-perasuhin mo, lutuin mo sa desirable na meal, sooner than later, makukonsume mo rin. Parang ganun po ating confession. Sa unang tingin, para siyang mammoth na napakahirap makonsume, mahirap maunawaan, pero hindi naman tayo minamadali na ating confession. We can take it one piece at a time, one chunk at a time, one meal at a time. So, yun ang gagawin natin ngayong umaga. Hindi tayo magmamadali. Himay-himayin natin yung salita, himayin-mayin natin para maintindihan natin kung ano nga ba yung punto ng authors ng ating confession sa pag-draft nila nitong paragraph 3. Again, continuation ito ng ating study by Alan Dunn. Ito yung naging sermon ni Pastor Jeremiah last March 23. By way of recap, nandito tayo sa first part ng lesson na the doctrine of Trinity stated. Di ba tatlo yun? The doctrine of Trinity stated yung una. Yung part B, the doctrine of Trinity described yung huli, the doctrine of Trinity applied. At ngayong umaga, sikapin nating matapos itong part A, yung the doctrine of Trinity stated. Last lecture natin, tinuro ni Pastor Jeremiah yung point number 1 under point A, yung the unity of three divine persons. Ito yung naging topic ni Pastor Jeremiah last lecture. Ito yung first part. Sisikapin natin ngayong umaga yung middle part, tapos yung last parts na siguro 2 to 3 Lord's Days pa, depende sa pacing nung susunod na magtuturo. Pero ito yung tinuro ni Pastor Jeremiah nung last lecture. Yung first part, yung in this divine and infinite being, there are three subsistences. So balik tayo, nakita natin, hindi ginamit ng ating confession yung three persons. Pwede nyo naman sabihin na in this infinite and divine being, there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang ginamit ng ating confession na language ay subsistences. And kahit i-search natin, wala naman talagang formal word na subsistences. Medyo mahirap hanapin yung origin niya kung saan siya in-apply. Kumbaga sa mga nanonood ng rap battle, para tong wordplay, yung subsistences. Kasi compound word siya na substance and essence pinagsama. Ambis na ginamit ng confession natin, yung language ng Westminster Confession na person, ginamit niya is
subsistences. So si Father, si Son, Holy Spirit, dinescribe as subsistences. Sila daw yon, the Father, the Son, or the Word, the Verbo, and the Holy Spirit. Tapos may kita natin doon, of one, yung may highlight na green, of one substance, power, and eternity. So nagbanggit ng tatlong attributes yung ating confession. Ito daw tatlong subsistences, the Father, Son, Holy Spirit, nagpo-possess sila ng tatlong main attribute. Of one substance, although tatlong subsistences sila or tatlong persons, lahat sila ay of one substance, power, and eternity. So, ibig sabihin dyan, hindi pwedeng yung substance kay Father lang, tapos yung power kay Son, yung eternality or eternity kay Holy Spirit. Each person of the Godhead nagpo-possess ng substance, power, and eternality. Ito yung tinatawag ng mga theologian na the godness of God. Ano yung nagpapa-Diyos sa Diyos? Kung may kikilalanin tayong deity, kumbaga parang prerequisite yung word na yung attribute na substance, power, and eternality. At sinabi ng confession natin, each subsistences ng Godhead ay nagpo-possess ng substance, power, and eternality. Sinabi pa doon, having the whole divine essence, each subsistences or each persons are wholly divine. So hindi siya 1/3 or 33.33% ng divinity kay Father, 33.33 ng divinity kay Son, the remaining 33.33 ng divinity kay Holy Spirit. Hindi. Lahat sila are wholly divine. Ito yung term na kinoy ni John Calvin sa kanyang institute. Sinabi niya, autotheos, God in Himself. So, the Father is God in Himself, the Son is God in Himself, the Holy Spirit is God in Himself. Hindi sila naghahati-hati sa divinity. Sabi doon, ayun yung point na diniinan pa natin confession, undivided. That divinity isn't divided into parts. Ito yung makikita natin doon sa last part, each having the whole divine essence, yung may highlight na blue, yet the essence undivided. Hindi siya napaparte-parte, 1/3 sila. So, ayan yung naging lesson ni Pastor Jeremiah last lecture. So, mag-proceed na tayo sa point 2. Dito na tayo sa middle part. Himay-himayin natin tong portion na ito. So, meron tatlong characters na nabanggit itong ating confession. Naka-highlight ng blue. Father, Son, Holy Spirit. Sabi dito, ng ating confession, the Father is of none, neither begotten nor proceeding. The Son is eternally begotten of the Father, the Holy Spirit proceeding from the Father and the Son. So makikita natin dito yung language ng ating mga author. So ang ating mga author ng confession, very careful sila sa paggamit ng mga words sa ating confession kasi ang pinag-aaralan po natin ay Trinity. One word lang, pwede nang maging heretical yung ating sentence. Actually, mamaya, po-point out natin, kahit nga isang letter lang, ma-alter mo lang yung isang letter, pwede ka nang mahulog sa heresy, kaya God forbid, tulungan tayo ng Diyos na maging maayos ang ating pananalita, huwag tayo magbanggit ng mga hindi na gwardyahang salita, na hindi consistent sa character ng Diyos. So ayun, ang ating mga authors, nung kanilang dinraft ang ating confession, napaka-maingat nila sa paggamit ng lengguwahe. So, para ma-draft nila itong portion ng paragraph 3 ng chapter 2, gumamit sila ng dalawang lengguwahe. The first is the language of the scripture, o yung tinatawag nating biblical language. Kung paano siya dinescribe sa scripture, ayun din yung ginamit nilang lengguwahe. Ayun yung pinaka-biblical na paraan na madadraft natin itong paragraph 3 by using the language of the scripture. And other than that, gumamit sila ng language of orthodoxy. Pag sinabi nating language of orthodoxy, ina-identify ng mga drafters ng confession natin yung 1689 sa mas mga nauna pang orthodox Christian confessions. So, meron silang thought na pag sinulat natin itong confession na to, yung reader nito ay mababalik agad dun sa point in time throughout the history of the church na meron ng naunang na draft na confession. Kasi ayaw nilang maging isolated sila. Gusto nila, pag nabasa yung portion ng sentence na ito, mareremind agad yung reader ng panahon nila
sa nauna ng confession. So hindi lang sila gumamit ng biblical language, gumamit din sila ng language of orthodoxy. Specifically, yung the Nicene Creed. Nabanggit ito ni Pastor Jeremiah last lecture. Ginamit nila yung language ng Nicene Creed. At siguro, may iba sa inyo nag-iisip, gumamit na nga sila ng biblical language, gamit pa sila ng language of orthodoxy. May mas orthodox pa ba sa Biblia? Nga ng ating mga drafters, kaya nila ginamit yung language ng orthodoxy, para hindi sila isolated na grupo lang ng mga Baptist o ng mga drafters, kundi ma-recognize sila sa confession ng nag-i-exist throughout the Christendom nung panahon nila na yon. So, ano nga ba yung Nicene Creed? Ang Nicene Creed, ito yung konseho na nagsimula noong 325 AD na pinatawag ni Emperor Constantine na leader ng Holy Roman Empire back then. Yung iba ayaw gamitin yung word na holy kasi di naman daw banal yung Roman Empire. Konseho dahil nagkakaroon ng division ang mga Kristiyano nung panahon nila, nung 3rd century. Ano yung problema? Hati yung paniniwala ng mga Kristiyano. Yung kabilang grupo naniniwala sa view ni Athanasius, yung kabilang grupo naniniwala sa view ni Arius. Ito yung naging problema. Si Athanasius, ito kasi yung dala-dala niya na turo. Pinantig ko, hindi, one word lang yan, wala yung dash sa original Greek niya, pero pinantig ko para mas madali siyang bigkasin. Homoousios. Ito yung turo ni Athanasius. Ang turo niya, homoousios. Tinutukoy niya si Kristo daw is of the same or one substance with the Father. So ito yung kabilang kampo, yung isang school of thought. Turo ni Athanasius, homoousios. Si Kristo is of the same essence or of one essence, or substance with God the Father. So iisa sila ng substansya. Yung kabilang school of thought naman, pinangungunahan ni Arius. Ang turo naman ni Arius, kita ninyo, homoousios. So anong pinagkaiba sa turo ni Athanasius? May letter I. Binanggit ko kanina, isang letter lang, ma-alter na yung meaning. Ito yung nangyari kay Arius. Dinagdagan niya ng isang letter, nilagyan niya ng I, o sa Greek, iota, na bago yung meaning. Dahil nalagyan niya ng I. Yung walang I, yung position ni Athanasius, si Kristo daw is of the same substance with Father. Dahil dinagdagan ni Arius ng I, or ng iota sa Greek, naging Jesus Christ is of similar substance with the Father. So, malaki yung pinagkaiba nung same substance tsaka similar substance. And nakita nyo, no? Isang letter lang, na-alter yung meaning. Dito din natin makukuha yung English idiom na it's not worth the iota. Ibig sabihin, it's not worth the risk. It's not worth the trouble. Kasi nagkaroon ng trouble sa Christian world dahil may nagdagdag ng I dun sa phrase na homoousios. So anong pinagkaiba ng view ng homoousios tsaka homoiousios? Ang pinagkaiba niyan, for example, ako, kung na-meet ninyo yung father ko, si Ernesto Brun, ako si Ernest J. Brun, father ko si Ernesto J. Brun, Ernesto Brun, pag nakita nyo siya, may mga similar substance kaming dalawa. Parehas kami sigurong malapad ng balikat, malapad ang noo, parehas kaming maliit, may mga similar substance kami. Pero hindi nyo pwedeng sabihin na ako si Ernesto Brun. Hindi nyo pwedeng sabihin na si father ko, siya si Ernest J. Brun. Hindi kami similar. Hindi kami one substance. Hindi kami same. Hindi kami one. May similarities lang kami. So, ayan yung view ni Arius. Si Kristo daw, similar lang sa Father pagdating sa substansya, pero hindi sila iisa. Ngayon, nagtalo-talo kasi yung kabilang grupo, homoousios, yung isa naman, homoiousios, so nagtatalo-talo sila, pinatawag ang Nicene Creed para solusyonan yung problema na yon. Ano ba dapat talaga ang posisyon ng Orthodox na church? Ayun yung naging solution nila. At nagkaroon ng series of debates, nagkaroon ng series of meetings, and finally, nag-come up sila sa creed para maipresenta sa Christian world kung ano talaga yung position ng church pagdating sa orthodoxia, sa orthodoxy. At dito nga natin na-extract yung Nicene Creed. This is the Nicene Creed. Mahaba yon. Kinuha ko lang yung second part tsaka second to the last. Pero tignan niyo yung language ng Nicene Creed. Sabi, I believe in one Lord Jesus Christ,
the only begotten Son of God. Kinuha ng ating mga drafters ng language, di ba? Kasi si Christ daw, begotten of the Father. So may origin from the Nicene Creed. So second to the last part, I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Again, makikita natin yan sa confession kasi ang ginamit na language, the Holy Spirit proceeding from the Father and the Son. So again, hindi lang gumamit ng biblical language ang ating confession, gumamit din ng Orthodox language dahil ina-identify ng ating confession ang kanilang sarili sa Nicene Creed. Actually, 1,700 years na mula nakalipas kasi 325 yun, 2025 na ngayon. Sineselebrate natin yung 1,700 years ng pagka-draft nitong creed na ito. So, himay-himayin natin yung portion ng confession natin na ito. Ito yung portion. Yan, yung middle portion, himay-himayin natin. I-classify natin yung distinctions ng mga subsistences or the persons of the Trinity. Si Father, sabi dito, is neither begotten nor proceeding. Si Son naman, eternally begotten of the Father. Nakalimutan ko lang isulat yung of the Father, forgive me. Pero si Son, eternally begotten. Si Spirit naman, proceeding from the Father and the Son. So tatlo, again, si Father, hindi siya begotten, hindi rin siya proceeding. Si Christ, eternally begotten. Si Holy Spirit, hindi man siya eternally begotten, pero siya proceeding from the Father and the Son. At isa-isahin natin yan. Unahin natin si Son, sunod natin si Spirit, then ilas natin si Father. Tingnan natin yung sa side ni Son. The Son is eternally begotten of the Father. Anong ibig sabihin ng kinoin ito ng ating confession that the Son is eternally begotten of the Father? Pag sinabing eternally, ibig sabihin, since eternity past. Ewan ko kung aware kayo dun sa view ng Hillsong Church na si Kristo daw, na-deify lang nung nabautismuhan na siya. So, nung pinanganak si Christ, hindi pa siya deity. Umabot siya ng 30 years old, hindi pa rin deity. Nung binautismuhan, doon lang siya naging deity. Hanggang 3 years na ministry ni Kristo, doon lang siya makikilalang God the Son, pero hindi siya God the Son for the first 30 years. So mas marami pa siyang taon na tao lang siya kaysa taon na Diyos siya. Ayun yung view nila. So hindi yun biblical. Dahil si Kristo ay eternally begotten of the Father. Before eternity past, wala pang Genesis chapter 1 verse 1, eternally begotten na siya ng Father. At mahalaga yung term na yan kasi pag tinanggal natin yung eternally na word sa confession natin, let's say na dinraf siya na the Son is begotten of the Father. Ang tanong ay kailan? Lalabas bigla yung tanong na yun. Praise God at na-draft yung word na eternally, alam natin kung kailan. Before eternity past, siya'y begotten of the Father. So yun yung word na eternally begotten of the Father, si Christ. Word na eternally begotten si Christ of the Father. Tignan natin ngayon yung begotten. Ano yung ibig sabihin ng begotten? O para mas madali natin maunawaan, inanak. O kaisa-isang anak, o parang meron siyang language of birthing, di ba? Parang iniluwal, inianak. May language of birthing siya. Pero wag natin itong i-take literally, okay? Dahil ang ibig sabihin ng begotten dito is a relational description of the Son, not literal. Ginamit yung word na begotten o yung birthing language ng ating Biblia o ng ating confession para ipakita yung relasyon ng Father sa anak. That God the Father is a Father to the Son. The Son is under the care of the Father. Hindi siya literal. Nung ako'y kolehiyo pa, dun sa PUP Santa Mesa, may mga nanghaharang dun sa paglabas mo ng building ninyo ng SEA, may mga harang dun na grupo ng mga kabataan. At na-experience ko ito, hinarang nila ako, at may dala-dala silang Biblia, napukaw nila yung attention ko dahil parehas kami ng interes. At pinanood nila sa akin sa laptop nila yung video, explaining yung belief nila. Basically, ito yung belief nila. Sila yung mga believers of God the Mother. Sabi nila, God the Mother daw. Sa akin, na-curious ako, bakit God the Mother? First time ko narinig. Sabi niya, ganito lang yan, logic. Paano ka pinanganak? Yung tatay mo, si father, yung mama mo, si mother, di ba, nagsama sila, they made love. Tapos pinanganak ka, kaya ka naging son, sabi sa akin.
Hindi ka magiging son kung wala si father at mother. Sabi ko, nasan si mother sa scripture? Merong God the Father, pero wala akong makitang God the Mother. Sabi nila, ayun nga, kinukonsil kasi yan ng Bible. Ano yan? Private revelation. Yun yung explanation nila. So, niliken nila ang Diyos sa tao. Niliteral nilang kinuha yung birthing language of magiging bigaten ni Kristo. So, only to find out, nung ni-research ko yung kanilang movement pag-uwi, yung God the Mother pala na tinutukoy nila, okay sana kung spiritual being. Yun pala, old Korean lady na tinuturing nilang God the Mother, yun daw yung asawa ni God the Father. So, talagang very blasphemous ang kanilang position. Meron pang isa, in-explain nila yung bigaten. Narinig ko to mula kay Eli Soriano. Nilaliken nila sa Animal Kingdom. Meron daw isang hayop sa Animal Kingdom na hindi babae ang nanganganak, lalaki. Seahorse. Ang seahorse, sa Animal Kingdom, lalaki ang nanganganak. So sabi ni Eli Soriano, nakita nyo may example sa Animal Kingdom na lalaki ang nanganganak. Doon in-illustrate ng Diyos yung kanyang sarili. Kaya niya nilikha yung seahorse para ipakita na ganun din siya. Diba? Para si Father nanganak, pinanganak niya si God the Son mag-isa. Still, heresy. Mali pa rin yun. Dahil nga, yung word na bigatin, yung birthing language ng scripture and confession, hindi yun literal. Relational. Kung ano yung connection ni God the Father from God the Son. Huwag nating iti-take yun na literal. Mababasa natin yan sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So hindi siya basta lang naisip ng mga drafters ng confession. Nasa Bible yan na ginagamit talaga, kahit si Kristo pa yung nagbigkas, ginagamit niya yung term na begotten siya. Also sa 1 John chapter 4, verse 9, pardon me, 9 yan, hindi po yan 19. 1 John chapter 4, verse 9, sabi doon, in this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son. Again, ginamit yung word na begotten, into the world that we might live through Him. Hindi pinapatungkulan ng word na begotten yung virgin birth. Kasi kung magiging literalistic ang ating approach sa word na begotten, pag binasa natin yung Luke chapter 1 verse 35, basahin ko sa inyo. Luke chapter 1 verse 45, kinausap ni Angel Gabriel si Mary. Sabi ni Angel Gabriel kay Mary, the Holy Spirit will come upon you. Sino daw yung lulukob kay Mary? Si God the Father? The Holy Spirit, sabi ni Gabriel. Lulukob daw sa kanya Holy Spirit, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called the Son of God. Kung iti-take natin literalistic yung word na bigaten, hindi dapat si Kristo Son of God the Father. Dapat Son of the Holy Spirit siya. Kasi Holy Spirit yung lumukob kay Mary at nag-conceive siya ng baby. Di ba? Kung gusto natin maging literal. Again, hindi literal yung word na bigaten, kundi relational. The language of birthing is descriptive of the Son's relationship, not incarnation. Pag pinilit nating language na ng incarnation ni Christ, magugulo ang ating view ng Trinity. Dito naman tayo sa Holy Spirit. So tapos na tayo sa Son, begotten of the Father. I hope na unawaan natin. Dito naman tayo sa Holy Spirit. The Holy Spirit proceeding from the Father and Son. So kanina, si Son, begotten of the Father. Hindi nabanggit sa Holy Spirit, di ba? Si Son, begotten of the Father. Ngayon, si Holy Spirit, binanggit sa kanya yung two subsistences or two persons pa ng Trinity. Si Holy Spirit ay proceeding from the Father and the Son. Pag binasa natin yung John chapter 15 verse 26, sabi dito sa John 15 verse 26, when the Helper comes, yung Helper dito, title to na Holy Spirit, when the Helper or the Holy Spirit comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, will testify of me. So nakita natin yung verse, no? Pag dumating daw yung banal na Espiritu or the Helper, whom I shall send to you, ang nagsasalita si Kristo, from the Father, so papadala niya daw yon galing sa Diyos Ama. The Spirit of truth, again, Spirit of truth, title again niya ng Holy Spirit, who proceeds from the Father. Makikita natin yung biblical language na ginamit yung word na proceeds, He will testify of me.
So again, ina-identify ni Christ yung sarili niya with God the Father, proceeding the Holy Spirit. So ito yung word na procession, pag narinig natin yung word na procession, di ba, parang Tagalog word procession, o parada, may mga sunod-sunod na bagon, may mga decoration. Hindi man exactly ganyan, in a way, parang ganyan yung illustration na sumunod si Holy Spirit after the ministry of Christ. So yung word na proceeding describes His relationship to the Father and the Son. Kung ang begotten describes the relationship of Son to the Father, yung word naman na proceeding, describes the relationship of the Father to the Son. Ito din yung ginamit na language ng Westminster Confession of Faith. So pareha sila, sa Westminster Confession of Faith, rather, ginamit yung eternally begotten and eternally proceeding. Pero sa atin, sa 1689 LBCF, ginamit kay Christ yung eternally begotten pero hindi ginamit sa Holy Spirit yung eternally proceeding for whatever reason. Isa sa speculation nila ba daw hindi ginamit yung term na eternally proceeding kasi sumunod nga eh. Tapos eternally, parang mismatch daw yung timeline ng eternally tsaka proceeding. I hope nakuha ninyo yung idea kung bakit hindi nila sinama yung word na eternally sa paggamit nila sa pag-describe nila ng distinctive ministry ng Holy Spirit or distinctive relationship niya sa Godhead. Sabi ni Alan Dunn, yung pinanggalingan ng ating material, we are to think of the eternal love mutually communicated between the Father and the Son, and the Spirit proceeds from that love, communicating life. So ang picture na binigay sa atin ni Alan Dunn na yung pag-iibigan na eternal love na kino-communicate ng God the Father and God the Son to each other, nag-proceed mula dun sa communication of love na yun, yung ministry of the Holy Spirit, ngayon na may nagko-communicate sa atin, giving life. Ayan yung illustration ni Alan Dunn. So, tapos na tayo explain yung Son proceeding from the Father, the Holy Spirit, Son eternally begotten of the Father, the Holy Spirit proceeding from the Father and the Son. Dito naman tayo sa Father. Hinuli natin yung una. The Father is none, negative, neither begotten nor proceeding. Si Kristo, begotten, si Holy Spirit, proceeding. Pero yung dalawang term na yon, begotten and proceeding, hindi natin pwedeng gamitin kay God the Father. Yan ang sinabi ng confession. Malinaw, si Christ, begotten, si Holy Spirit, proceeding, both of those terms hindi applicable kay God the Father. Kasi si God the Father, hindi siya begotten, hindi rin siya proceeding. Nor begotten, nor proceeding. And para maunawaan natin to, kailangan nating iwasan itong mga unbiblical speculation patungkol sa God's triunity in pursuit of defending His oneness. And for the sake of illustration, for example, si Smith, isang Hudyo na pinanganak sa isang very conservative Jewish household. Diba? Very Jewish name yung Smith. For example lang, si Smith, pinanganak siya sa isang Jewish household na napaka-strict sa Torah. Talagang Hudyo to the core. Tapos pinanganak siya nung around 10 years old na si Kristo. So, nag-start si Kristo ng ministry niya at 30 years old. Si Smith, 20 years old na yon. At nung pinapalaki si Smith, lagi sa kanyang nire-recite itong Deuteronomy chapter 6 verse 4. Oh, hear Israel, the Lord our God is one Lord. Mayroon lang isang Diyos. Paulit-ulit na tinuturo sa kanya ng magulang niya. So lumaki siya sa isang tahanan na ang pagkaunawa niya, iisa lang ang Diyos. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Iisa lang ang Diyos. Si Yahweh yun. Yun ang turo sa kanya. Ngunit pagdating niya ng 20 anyos, nagsimulang mag-ministry si Christ, nagpabautismo siya kay Juan Tagabautismo, naging tagasunod siya ni Kristo, at habang sumusunod itong si Smith kay Kristo, unti-unting ina-unfold ni Kristo na siya'y Diyos. Tinawag niya pa ang sarili niya nakapantay na Diyos by calling God the Father, His Father. So, naiwan ngayon sa isang problema si Smith. Paano ko pangahawakan ang tinuro sa akin ng magulang ko, na tinuro sa Torah, na iisa lang ang Diyos, and yet, sumusunod ako kay Kristo ngayon, na tinuturo rin ang sarili niya bilang Diyos. Dalawa na ba ang Diyos ngayon? Tapos itong si Kristo, nagtuturo din na may paparating na banal na spirito na pag dinidescribe ni Kristo, ay similar din yung ministry, similar in substance, power, and eternality kay God the Father.
So lalong tumindi yung problema ni Smith. Akala ko isa lang ang Diyos, ayun turo sa akin. Ngayon tagasunod na ako ni Kristo, sinasabi niya ang sarili niya bilang Diyos, tapos may banal na spirito na Diyos din. Tatlo na ba ang Diyos? So paano sasagutin yung problema ni Smith ngayon? Paano i-reconcile yung truth na merong one God, Deuteronomy 6 verse 4, at merong tatlong nagpapakilalang Diyos sa kanilang substance, power, and eternality. May mga naging attempts dyan all throughout church history. Marami actually, pero mag-cite lang tayo ng tatlo. Ito yung Sabellianism o Modalism. Ang turo nito, God is one person in three modes. Yung usual na illustration nito, yung tubig. So isa lang yung tubig, pero it exists in three modes. Pwedeng solid, yellow, pwedeng liquid, tubig, pwede ding gas na steam. So, isang tubig lang yun, pero may three modes. Ayun ang turo ng Sabellianism. Nung tinuro ko to sa mga grade school, gumamit ako ng illustration na very familiar sa kanila. Pokemon yung ginamit ko. Sabi ko, di ba meron base form ng Pokemon, si Squirtle. Pag nag-evolve, mid-form, si Wartortle. Final form, si Blastoise. So, isang Pokemon lang yun, pero may three forms. Sabellianist na tubig. So, ice, water, and steam. Ganun ba pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa banal na kasulatan? Pwede bang sabihin kay Smith, alam na namin ang solusyon sa problema mo, Sabellianism. One God in three forms. Pwede ba nating sabihin? Hindi pwede, mamumblema si Smith kasi nakita niya si Kristo nung binautismohan, nandun siya, God the Son, nagsalita mula sa langit si God the Father ng kanyang baptism, tapos yung Holy Spirit nag-manifest in physical form as a dove. Problemado pa rin si Smith kasi hindi pala biblical yung Sabellianism. Pwede ba nating i-present din kay Smith para masolusyonan yung problema niya, yung monarchianism? From the two words, mono and arche. Mono, one, arche, source. Jesus is the Father, Son, and the Holy Spirit. So, isa tong solusyon para isang paraan para masolusyonan ng problema ni Smith sa Godhead. Si Kristo lang yung nag-iisang Diyos. Siya na rin yung Father, Son, and Holy Spirit. Problemado pa rin si Smith kasi narinig niya si Kristo nag-pray sa garden. Kausap ang Diyos Ama. So, parang nasisiraan ba ng ulo si Jesus? Kausap niya ang kanyang sarili? Yan naman ang nabuong problema ngayon kay Smith. Hindi pa rin siya nakumbinsido sa monarchianism. How about Arianism? Na si Jesus is less than fully divine and the Spirit is an impersonal force. Na si Kristo is a mighty God pero hindi siya almighty. Ito yung mga view ng Jehovah's Witness. At yung Spirito tila ba puwersa lang. Problemado pa rin si Smith hanggang ngayon. Dahil nakita niya na si Kristo, pinantay ang kanyang sarili sa Diyos Ama. Na hindi niya sinabing mighty God lang siya, kundi almighty God din siya. At nakita niya rin si Kristo na tinuro ang banal na Spirito na hindi lang basta puwersa kundi isang Diyos. Still, hindi masusolusyonan ang problema ni Smith. So, ano yung sagot ng New Covenant revelation sa problem ni Smith? That there is one being, Deuteronomy 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord is one God, one Lord. At meron tatlong persona na umusbo ngayon sa New Covenant. The only acceptable New Testament presentation of the Godhead is the Trinity. That there is one God existing in three persons. Merong one divine being that exists in three subsistences. Yan ang language ng ating confession. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At i-continue natin itong ating lesson, Lord be willing, sa susunod na Lord's Day. At ba't nga ba natin pinag-aaralan ng Trinity? Sinabi ito ni Pastor Jeremiah last time, kinote niya yung illustration ni Augustine, yung para nating nilalagay ang buong dagat sa isang hole na binungkal natin sa buhanginan. Hindi natin kayang gawin yon. So, i-approach ba natin ang pag-aaral ng Trinity na hopeless? Na napaka-lofty naman ng turo na to, bakit pa natin naaralin? Yes, we must be humble na i-recognize na we can't fully grasp the Trinity. Pero dahil ba hindi natin kayang i-fully grasp, hindi na siya worthy of our study, hindi na siya worthy of our meditation. Hindi lang humbleness na tanggapin na hindi natin kayang unawain ang Trinity, but also hopefulness. Di ba, pag mahal mo ang isang tao, lahat ng paraan para makilala siya, gagawin mo. So-stalk mo sa Facebook, titignan mo yung social media, aalamin mo yung mga kwento ng kanyang buhay sa kanyang mga close friends.
At kung mahal talaga natin ang Diyos, gagawa tayo ng extensive effort. Kahit sa palagay natin hindi natin kayang unawain, gagawa tayo ng extensive effort na kilalanin siya, kung paano niya ipinakilala ang sarili niya, and the God of the Bible, under the new covenant, pinakilala ang kanyang sarili as a Trinitarian God. And if you are in Christ, kung mananampalataya ka na sinuko ang iyong buhay kay Kristo, bakit kailangan mo pag-aralan ng Trinity? Because the salvation that you have received, hindi lang yan galing from the God the Father alone. Hindi ka niligtas ni God the Father lang. Hindi ka niligtas ni God the Son lang. Hindi ka niligtas ni God the Holy Spirit lang. Niligtas ka ng Diyos na pinakilala ang kanyang sarili as a Trinitarian God. God the Father planned out your salvation. Jesus Christ accomplished it doon sa krus ng Kalbaryo, at ang Holy Spirit applies it to our hearts through our experience of regeneration and sanctification. Kaya worthy ang study ng Trinity ng ating seriousness and slow meditation. Pero kung wala ka kay Kristo, the experience of having a Father planning salvation for you, having Christ the Son dying on the cross for you, and having the Holy Spirit applying itong works ni Christ sa iyong puso through sanctification, through regeneration, clueless ka. Wala kang kamuwang-muwang sa experience na yan. Pero hindi sarado ang pintuan ng Diyos sa paanyaya na manampalataya ka to this Trinitarian God. At nawa, ito yung araw na ito, yung magiging araw na isusuko mo ng iyong buhay kay Heso Kristo. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, napapakumbaba kami sa iyong harapan. Batid namin na kami patak lamang ng tubig sa isang malaking batya kumpara sa kadakilaan mo. Kami alikabok pa ng alikabok kumpara sa iyo. Pero nagpapasalamat kami na pinakilala mo ang iyong sarili sa iyong banal na kasulatan. At turuan mo kami, Panginoon, na mas ibigin at mas kilalanin ka pa. At pagpalain niyo po nawa, O Diyos, ang remaining ministries for this day. Sa iyong kapurihan, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.